Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna! Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsableng Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas! Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. When the nation calls, the Philippine Army is ever ready to respond. With thousands of soldiers trained and equipped, mobilizing the force quickly and effectively in times of emergency, during disaster, relief operation, and in defense of the nation. More than just a force, the Philippine Army is your protector, your shield, your family. It will stand by your side, shoulder to shoulder, as vanguard of peace and nation building and against adversities. This is your Philippine Army's commitment, its legacy. Army at 127, matatag na hukbong katihan para sa bagong Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Magandang hapon, Pilipinas. Ngayon ay araw ng Martes, ika-28 ng Hulyo. Tayo po ay muli na namang magkakasama-sama sa ating programang Pulis at Komunidad. Dito sa DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Sari Bernales. At ito ang programang Pulis at Komunidad. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At para sa mga nais dumulog sa inyong pambansang pulisya ng mga reklamo at sumbong, bukas ang aming tanggapan upang kayo ay matulungan.
Maaari kayong tumawag sa Unified 911 o di kaya ay pumunta sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya sa inyong mga lugar. Kung mayroon naman kayong sumbong o reklamo tungkol sa ilang pasaway at abusadong pulis, maaari kayong kumontak sa Integrity Monitoring and Enforcement Group o PNP-IMEG. Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng bumubuo ng DWWD AFP Radio. At bago po tayo magsimula ay binabati po natin ang aming Direktor ng Police Community Affairs and Development Group, walang iba kundi si Police Brigadier General Vina H. Guzman. At binabati din po natin ang Command Group ng PKG. Simulan na natin ang mga balita ngayong hapong ito. Panoorin natin ang mga balitang nakalap ng ating PNP correspondents sa nagdaang SONA 2026. Ang katamtaman ang daloy ng trapiko sa paligid ng lugar ng COA, Quezon City. May kaunting pagsisikip sa ilang bahagi dulot ng ipinatutupad na security measures at police deployment. Subalit nananatiling maayos ang daloy ng mga sakyan sa tulong ng traffic management personnel. Mula dito sa COA, Quezon City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Lupi Merhulian, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Bilang bahagi ng security operations, kaugnay ng State of the Nation Address, kasalukuyang nakadeploy ang mga kapulisan sa paligid ng COA, Quezon City. Ang mga personnel ay nasa kanilang nakatalagang post at nagsasagawa ng security, area monitoring at traffic management upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Mula dito sa COA, Quezon City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Palogno. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa Bagong Pilipinas, ako pa rin po si Patrolwoman Jara de Duterte at nagbabalita dito sa Commonwealth Avenue. Formal na ngang nagtapos at naging mapayapa ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa Commonwealth Avenue, kung saan unti-unti nang nagsisiuwian ang mga dumalo na sa nasabing aktibidad. Nananatiling nakaantabay ang pagpapatupad ng seguridad ng mga otoridad upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko hanggang matapos ang programa. Agad namang nagsagawa ng pag-aayos sa kalye ng Commonwealth Avenue ang mga kapulisan at iba pang personnel upang maibalik sa normal ang daloy ng trapiko at kalinisan sa lugar. Bago rin magsibalikan ang kapulisan sa kani-kanilang himpilan at mga probinsya matapos gampanan ang tungkulin sa pagbibigay ng seguridad sa taunang pagtitipon. Bilang isang nanay, mabigat man sa kalooban na iwanan ko yung anak ko na may special needs. Pero andito pa rin ako para gampanan ko yung tungkulin ko bilang isang pulis para magkaroon tayo ng peace na SONA na dinaraos natin ngayon. Nagpapasalamat din ako na peaceful po ang SONA natin ngayong 2026. At yan po ang latest update dito sa Commonwealth Avenue. Ako si Patrolwoman Jara de Duterte, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ito kami ngayon sa ating health unit, kasama ang aming mga mobilities, ang aming dalawang ambulansya para magbigay ng support sa ating mga contingents ng Pro 4A dito sa ating SONA 2026. So andito kami para magbigay ng health support para sa ating mga contingents just in case meron silang karamdaman na nararamdaman or magkaroon man tayo ng incidents dito na kailangan ng first aid. So kung papansin niyo, we have two mobilities, no? One is for treatment, the other one is for evac. So mga cases natin na kailangan nating dalhin agad sa ospital for mabilisang paglunas. Alright? So ngayon, makikita niyo po, meron tayong dalawang beds doon sa kabilang side na yon. So just in case we need treatment, doon nga sa ating mga personnel, pwede natin gawin dito. Pero just in case na kailangan namin silang itakbo, itatakbo namin agad sila sa nearest hospital. So tips para sa ating mga tropa na nandito sa field. So let's not forget to hydrate. Because it's very important to hydrate kasi medyo mainit yung panahon. Stay shaded. Inaalaw naman ho ng mga commanders natin na nasa shade sila habang wala pang masyadong activity, no? And yun lang po, be very vigilant kasi syempre yung paligid natin medyo i-consider natin na medyo hostile para mas safe ho tayo.
Yun lang para sa ating kalusugan at kaligtasan. Muli, ako po si Police Major Gonzales, ang inyong Chief Medical ng RMDU4A. Ang buong hanay ng Cavite Police Provincial Office bilang bahagi ng pinaigting na seguridad kaugnay ng ikalimang State of the Nation Address 2026. Kasabay nito ay nag-deploy ang Cavite PPO ng 347 PNP personnel sa Metro Manila upang tumulong sa pagpapatupad ng security operations ng Philippine National Police at matiyak ang ligtas, mapayapa at maayos na pagdaraos ng SONA. Patuloy rin ang pinaigting na police visibility, security monitoring at preventive patrol operations sa iba't ibang bahagi ng lalawigan bilang paghahanda sa mga inaasahang pagditipon at mapayapang kilos protesta. Bago ang deployment, sumailalim ang lahat ng personnel sa operational briefing at masusing inspeksyon ng kanilang mga kagamitan upang matiyak ang kahandaan sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin ng may disiplina, profesionalismo at paggalang sa karapatang pantao. Ayon kay Police Colonel Ariel Red, Provincial Director ng Cavite PPO, ang nasabing deployment ay patunay ng kahandaan at dedikasyon ng Cavite PNP sa pagsuporta sa pambansang seguridad at sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa panahon ng SONA. Kasama ng buong Philippine National Police, nananatiling nakahanda ang Cavite Police Provincial Office sa pagtutupad ng tungkulin upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula sa Cavite Police Provincial Office, ang tahanan ng mga bayaning polis, ako ang inyong PNN correspondent. Nandito tayo ngayon sa harapan ng St. Peter Parish Church kung saan unti-unti nang nagtitipon ang mga grupo ng mga individual na inaasahang dadalo sa pagpapahayag ng kanilang saloobin kaugnay sa gaganaping 5th State of the Nation Address ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa mga otoridad, patuloy ang kanilang pagbabantay upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko sa lugar. Samantala, inaasahang isasagawa ng grupo ang kanilang pagtitipon ng mapayapa habang nakahanda rin ang kapulisan na magbigay ng seguridad sa buong aktibidad. Mula dito sa Commonwealth Avenue, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jera de Luterte, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Naka-full alert status ang buong puwersa ng General Santos City Police Office bilang paghahanda sa ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong ika-27 ng Hulyo taong kasalukuyan. Nagsagawa ng accounting of personnel ang General Santos City Police Office ito ika-26 ng Hulyo sa pamumuno ni Police Colonel Ariel B. Acala, Officer in Charge ng General Santos City Police Office bilang bahagi ng pagpapatupad ng full alert status. Layunin ng aktibidad na tiyakin ang presensya, kahandaan at agarang deployment ng mga pulis upang matugunan ang anumang banta sa seguridad at mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Kasabay ng pinaigting na kahandaan ng General Santos PNP, hinikayat ang publiko na maging mapagmatyag at makipagtulungan sa PNP upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng komunidad. Bila ng matinding init ng panahon, patuloy pa rin ang pagdagsa ng ating mga kababayan dito sa COA Commonwealth Quezon City upang maipakita ang kanilang suporta at masaksihan ang ikalimang State of the Nation Address ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa likod ng dumaraming bilang ng mga tao, nananatiling mahigpit ang pagbabantay ng Philippine National Police, katuwang ang local government unit ng Quezon City at iba pang law enforcement agency, gayon din po ang ating mga force multiplier upang matiyak ang kaligtasan, kaayusan at seguridad ng lahat ng naririto. Samantala, patuloy rin nagpapaalala ang ating PNP Health Service sa publiko na mag-ingat laban sa mainit, sa tinding init ng panahon. Lieutenant Colonel Bernardo, isa po akong medical officer, isa po akong doktor na pulis. Nandito po ako ngayon sa COA para sa kalusugan, ng pagbabantay ng kalusugan ng mga nakadeploy po na pulis dito po sa atin. Kung meron po tayong mga nais itanong, nandito lang po yung aming team, yung aming ambulance. Wag po tayong magpatubiling pumunta at magtanong, lalo sa ganitong uri ng deployment po natin. Makikita po natin dito, nakadeploy po yung ating mga ating PNP para sa isang peaceful na na pagbabantay kung magkakaroon ng mga rally po, no? So maximum tolerance po sila, no? So sa amin po sa health service,
ang binabantayan talaga namin ngayon yung kalusugan ng mga nakadeploy po nating kapulisan. So kung mayroon silang mga tanong, nandito naman po kami sa standby po kami dito sa COA. Sa ngayon, nananatiling mapayapa at maayos ang sitwasyon dito sa COA Commonwealth Quezon City at patuloy na nakaantabay ang ating mga kapulisan at iba pang katuwang na ahensya upang matiyak ang ligtas at maayos na pagdaraos ng SONA. Mula dito sa COA Quezon City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Juvie Jade C. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. There's no changes. There are 23,000 deployed in Metro Manila right now. And about 13,000, 12,000 are CDM contingents. And nandun na rin yung mga investigators. Kasamaan ay kailanman ay hindi magbabagi. Sir, ano po sa inyo sa ating mga kapulisan na katalaga simula pa kaninang madaling araw dito lang po sa Haba ng Batasan at saka sa Commonwealth? I take pride to our police personnel, especially our regional director, in fulfilling their commitment at saka job in maintaining peace and order, especially public safety and peace and order. At ako ay natutuwa at mataas ang kanilang moral, ipagpatuloy lang nila yan. At yan talaga ang trabaho ng pulis. Sir, mensahe niyo po sa ating mga kababayan magkasagawa ng furious protesta patungo dito na nandyan na po sa bandang Pilgoma, sir? Okay, co-coordinate tayo sa LGU, especially they're the one who suggested and or gave the permit for the rally. Kung may permit at pero namang mga nakasaad na dapat limits ng gagawin nila doon. Okay? At take note na meron tayong batas, meron tayong PP 880, merong RA 9003, Clean Air Act, merong bawal at pwedeng gawin. Chief, kanina ka pa nag-iikot sa mga deployment. Kumusta so far? Kontento ka ba sa latag ng seguridad? Yes, kontento tayo. And nakatutok tayo dyan. Lalo na in talking to the different commanders at lalong-lalo na ang ating regional director dito si Major General Anthony Apirin. Napakaganda ng deployment as planned. And ang National Headquarters ay nandyan lang to give the necessary support, whether admin or operational support. We have utilized not only National Capital Region, we augmented their strength coming from Region 3, Region 4A, Region 1, Cordillera, Region 2, and 4B. Magbabalik po muna ang ating programa makalipas ang ilang paalala. Pilipino ako, sa puso't diwa, ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa, ang iwanan kay hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimpot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Igagalang ko ang kapwa, sa isip ko, sa salita at sa gawa. Prior po ng SONA na to, ma'am, is deployed na po kami last week pa. Every day hanggang ngayon wala pa pong day off. Especially po mayroon akong anak na may special needs na kinakailangan ng
doble attention. However po, bilang nanay po, mas nauna pa rin po yung pagbibigay natin ng serbisyo. Kasi mandato po sa atin ng batas yun at yun ang kinakailangan natin gawin. Iisa tayo, iisang country, bilang isang Pilipino, magkakabayan pa rin tayo kahit ano man ang mangyari, Pilipino pa rin tayo, iisa yung gusto natin. Kasi kung ano po yung pinaglalaban ng mga kababayan natin, yun din yung laban natin. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimbot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinailan. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. I take pride to our police personnel, especially our regional director, in fulfilling their commitment at job in maintaining peace and order, especially public safety. Sa pagpapatuloy po ng ating mga balita, off-camp ng PNP Museum Exhibit, opisyal nang binuksan sa Fisher Mall, Quezon Avenue, Quezon City. Nakibalita dyan si Patrolwoman Resely Umalay. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Bilang bahagi sa pagdiriwang ng ika-31st Police Community Relation Month, nagsagawa ng off-camp exhibit ang Police Community Affairs and Development Group dito sa Fisher Mall, Quezon City. Formal nang binuksan ngayong araw, Hulyo 27 taong kasalukuyan, ang isang natatanging off-camp PNP Museum exhibit sa Fisher Mall, Quezon Avenue sa ilalim ng temang Police Community Affairs Honoring Heritage Through Service. Layunin ng aktibidad na ito na ilapit sa publiko ang kasaysayan ng kapulisan at patatagin ang ugnayan sa komunidad. Nagsimula ang programa sa formal na pagbati ni Ray Anthony Beltran, ang mall manager ng Fisher Mall, Quezon Avenue. Sinundan ito ng pagbabahagi ng mensahe ni Police Brigadier General Vina H. Guzman, ang Director ng Police Community Affairs and Development Group. We would like to extend our sincere gratitude to the Philippine National Police for bringing this remarkable exhibit here in Fisher Mall, Quezon Avenue. Sa pamunuan ng Fisher Mall, muli po maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtanggap sa amin at sa pagbibigay muli sa pagkakataong mailapit sa ating mga kababayan ang ilan sa kasaysayan, kultura at kwento ng PNP. Ipinakilala naman ni Police Brigadier General Marvin Juicy Saro, Deputy Director for Police Community Relation, ang presiding officer ng okasyon na si Police Lieutenant General Bernard M. Banac, ang Deputy Chief PNP for Administration. Sa kanyang naging talumpati, nagpaabot si Police Lieutenant General Banac ng mahalagang mensahe ukol sa kahalagahan ng pamana at serbisyo ng kapulisan. Ang pinakatampok na bahagi ng seremonyas ay ang untying of traditional cloth na siyang hudyat ng opisyal na pagbubukas ng pagtatanghal. Pinangunahan naman ni Police Colonel Veronica P. Peñalosa, Chief ng Historical and Cultural Affairs Division ng PCG, ang exhibit walkthrough upang ipakita sa mga bisita ang mga makasaysayang koleksyon at sining ng PNP. Nagtapos ang aktibidad sa isang musical entertainment na inihandog ng mga PCG artist. Ang pag-alala sa ating pinagmulan ay hindi paglingon sa nakaraan, kundi pagkuhan ng lakas upang higit pang mapabuti ang ating paglilingkod sa kasalukuyan at sa hinaharap. May it become more than a display of history of the PNP. May it become a symbol of our transparency, education, shared partnership, and our shared commitment to preserving the legacy of the police service, the public service, for the future generation. And together, let us continue building stronger partnerships with our communities, preserving the rich heritage of our institution, and inspiring future generations to become active partners in promoting peace
order, and nation building. Mula dito sa Fisher Mall, ako ay inyong PNN correspondent, Patrolwoman Resalie Umalay, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Umabot sa 530 sako ng unprocessed mineral ores nasabat sa Misamis Occidental. Truck driver arestado. Nakatutok dyan si Police Corporal Harley Osorio. Nasabat ng Police Regional Office 10 ang mahigit 2.65 milyon na halaga ng mga pinaghihinalaang unprocessed mineral ores at naaresto ang isang truck driver sa inilunsad na checkpoint operation sa Liloan Regional Border Control Point, Barangay Bonifacio, Misamis Occidental noong Hulyo 23, kasalukuyang taon. Sa isinagawang checkpoint operation ng 1002nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 10, katuwang ang Bonifacio Municipal Police Station, 2nd Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit, Osamis City Maritime Police Station at Regional Intelligence Division 10, pinahinto ng mga otoridad ang isang FOSO wing van para sa inspeksyon. Nabigong magpakita ng kaukulang dokumento ang 46 anyos na truck driver na residente ng Barangay Tabid, Osamis City para sa kargang mineral ores. Sa isinagawang inspeksyon at panayam, inamin umano ng driver na nagdadala siya ng mga sako ng pinaghihinalaang mineral ores patungong Osamis City. Nang buksan ang likurang bahagi ng sasakyan, natuklasan ang 530 sako na pinanghihinalaang unprocessed mineral ores na may tinatayang halagang 2.65 million. Agad na nakipag-ugnayan ang mga operatiba sa Mines and Geosciences Bureau Region 10 upang magsagawa ng inventory at kaukulang pagsusuri sa mga nakumpiskang mineral ores. Kasalukuyang nasa kustodiyan ng Bonifacio Municipal Police Station ang naarestong suspect habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act No. 7942 o Philippine Mining Act of 1995, samantalang pansamantalang nasa pangangalaga ng 1002nd Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 10 ang mga nakumpiskang mineral ores, ang ginagamit na sasakyan habang hinihintay ang pagsusuri ng Mines and Geosciences Bureau Region 10. Maraming salamat, Police Corporal Osorio. Puro kalusugan ng RMFB 15, katuwang ang iba pang ahensya, naghatid ng medikal na tulong at pag-asa sa mga residente ng Mayoyaw, Ifugao. Ibabalita yan ni Patrolman Larry Clemente. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Nutrition Month 2026, matagumpay na isinagawa ang puro kalusugan activity sa Barangay Monggol, Mayoyaw, Ifugao. Sa pamamagitan ng sama-samang pagtutulungan ng 15 of Force Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 15, Ifugao Department of Health Human Resource for Health at ang Barangay Local Government Unit ng Barangay Monggol. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng patuloy na programa ng mga ahensya ng pamahalaan na naglalayong isulong ang kalusugan, papalakas ang kamalayan ng publiko sa kahalagaan ng wastong nutrisyon at maihatid ang mga pangunahing serbisyong medikal sa mga komunidad, lalo na sa mga lugar na may limitadong akses sa serbisyong pangkalusugan. Sa isinagawang puro kalusugan activity, nabigyan ng pagkakataon ang mga residente ng Barangay Monggol na makatanggap ng iba't ibang libreng serbisyong medikal tulad ng konsultasyon at pangkalahatang check-up, kung saan nasuri ang kanilang kalagayang pangkalusugan at nabigyan ng kaukulang payo hinggil sa wastong pangangalaga sa kanilang katawan. Kasabay nito, isinagawa rin ang pamamahagi ng mga kagamitang medikal at iba pang kinakailangang health supplies upang makatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng mga benepisyaryo. Bukod sa mga serbisyong medikal, nagbigay rin ng libreng gupit ang mga kalahok sa programa bilang bahagi ng pagsusulong ng personal na kalinisan at maayos na pangangatawan. Isa rin sa mga tampok na aktibidad ang Mobile Force Blood Donation Drive na naglalayong hikayatin ng mga mas maraming mamamayan na maging voluntaryong blood donors. Patuloy na isinusulong ng 15 of Force Maneuver Company, RMFB 15, katuwang ang ibang ahensya ng pamahalaan at lokal na pamahalaan ang mga programang nakatuon sa kapakanan ng mamamayang bilang bahagi ng kanilang abukasya sa serbisyong may malasakit, pagtutulungan at responsableng paglilingkod sa komunidad. Sa pamamagitan ng mga programang tulad ng puro kalusugan, patuloy na naihahatid ang mamahalagang serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan, lalo na sa mga komunidad na nasa liblib at geographical isolated areas na nagbibigay ng pag-asa at mas magandang kalidad ng pamumuhay para sa lahat.
Mahigit sa 600,000 na halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska sa isinagawang checkpoint operations sa Mlang, Cotabato. Ibabalita yan ni Police Corporal Jose Doliano III. Arestado ang isang truck driver matapos masamsam ng mga otoridad ang tinatayang 650,000 halaga ng pinaghihinalaang smuggled cigarettes sa isinagawang random checkpoint operation sa Mlang, Cotabato Province noong ika-24 ng Hulyo taong kasalukuyan. Sinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng Mlang Municipal Police Station, katuwang ang ibang unit ng pulisya at ibang ahensya. Ayon sa ulat, pinara ng mga otoridad ang cargo truck dahil wala itong side mirrors. Sa isinagawang verifikasyon, napag-alamang walang kaukulang papeles ang driver at sa isinagawang masusing inspeksyon ay natuklasan ang mga karton na nakabaon sa ilalim ng kargang mga nyog sa loob ng cargo truck. Sa harap ng isang opisyal ng barangay, isinagawa ang mastong inventaryo at pagmamarka ng mga nakopiskang ebidensya, kung saan nasamsama ang kabuuang 26 na karton ng sigarilyo na binubuo ng 9 na karton ng Busco at 17 karton ng Bros cigarettes na may tinatayang kabuuang halaga ng 650,000 pesos. Agad na inaresto ang suspect at dinala sa Mlang Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at paghahanda ng kaukulang kaso. Samantala, ang mga nakumpiskang smuggled cigarettes ay ipapasa sa kaukulang ahensya para sa karagdagang investigasyon at wastong disposisyon. Kasabay nito, patuloy na pinalalakas ng PRO12 ang kampanya laban sa lahat ng uri ng iligal na aktibidad. Ilocos Sur Police Provincial Office isinagawa ang One Coast, One Community Run, Kalasag Dagat 2026 sa Kabugao, Ilocos Sur. Yan ang ibabalita ni Patrolwoman Nikki Lyra Quiñones. Matagumpay na isinagawa ng Ilocos Sur Police Provincial Office ang One Coast, One Community Run, Kalasag Dagat 2026 na kung saan isinagawa sa Barangay Sabang, Kabugao, Ilocos Sur noong ika-24 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang nasabing aktibidad ay sabay-sabay ding isinagawa sa iba't ibang provincial police offices sa buong Region 1 bilang pagpapakita ng pagkakaisa sa pagsusulong ng pangangalaga sa karagatan, kalikasan at kaligtasan ng mga pamayanang baybayin. Pinangunahan ni Police Colonel Augusto M. Asuncion, Provincial Director ng Ilocos Sur Police Provincial Office, ang aktibidad kasama ang mga provincial staff, Chief of Police at mga tauhan ng Ilocos Sur PPO bilang pagpapakita ng kanilang nagkakaisang adhikain na mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng mga pamayanang baybayin. Nilahukan ng mahigit 850 katao mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, non-government organizations, pribadong sektor at mga miyembro ng komunidad. Ginanap ang community run sa Barangay Sabang, Kabugao na kilala bilang surfing capital ng lalawigan. Naging matagumpay ang programa sa suporta ng pamahalaang panlalawigan ng Ilocos Sur sa pangunguna ni Governor Jeremias Jerry C. Singson, gayon din ng lokal na pamahalaan ng Kabugao sa pamumuno ni Mayor Josh Edward Cobangbang kasama ang iba't ibang stakeholders, sponsors, volunteers at mga kalahok. Ayon kay Police Colonel Asuncion, ang malawak na pakikiisa ng publiko ay patunay ng sama-samang pananagutan ng bawat isa sa pangangalaga sa seguridad ng karagatan at sa pagpapanatili ng yamang dagat sa lalawigan. Sa pamamagitan ng Kalasag Dagat 2026, muling pinakita ng Ilocos Sur PPO na ang pagkakaisa ng pamahalaan at komunidad kasabay ng sabayang pagsasagawa ng programa sa iba pang provincial police offices ng Region 1 ang susi sa pangangalaga sa kalikasan at sa pagpapanatili ng ligtas at maunlad na mga pamayanang baybayin para sa susunod na henerasyon. Patuloy na isinusulong ng Philippine National Police ang diwa ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Quiñones. Police Regional Office 6 nagsagawa ng school symposium sa Iloilo National High School sa La Paz, Iloilo bilang bahagi ng 31st PCR Month. Ibabalita yun ni Patrolwoman Glidel Astrologo. Nagsagawa ang Police Regional Office 6 ng School Symposium sa mahigit 1,500 grade 9, 10 at 12 students ng Iloilo National High School sa La Paz, Iloilo City bilang bahagi ng pagdiriwang ng 31st Police Community Relations Month na naglalayong hikayatin ng mga estudyante na maging responsableng mamamayan at katuwang ng kapulisan sa pagpapanatili ng kapayapaan nito lamang ika-23 ng Hulyo taong kasalukuyan.
kasalukuyan. Pinangunahan ni Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo na kinatawanan ni Police Colonel Jerome D. Afuyog Jr., Chief of the Regional Staff, ang programa at binigyang diin sa kanyang mensahe ang mahalagang papel ng kabataan sa pagbuo ng isang ligtas, maayos at mapayapang komunidad. For dear students, always remember that your choice today will shape your future tomorrow. I hope nakikinig kayo. Every act of kindness, every decision to do what is right, and every effort to become a positive influence contributes to a safer school and stronger community. You are not just the leaders of tomorrow, you are already peace builders for today. Naging tampok sa symposium ang mga lecture tungkol sa school safety awareness, cybercrime awareness at school bullying and child protection. Patuloy na pinaiigting at pinalalakas ng Pro-6 ang pakikilahok at pakikipagtulungan sa komunidad bilang bahagi ng adhikain nitong isulong ang responsive, trusted at transformative policing tungo sa mas ligtas at mas mapayapang Western Visayas. Ang tagumpay na ito ay umaayon din sa bisyon ng Philippine National Police na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Astrologo. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNP correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na Martes, dito pa din sa programang Pulis at Komunidad, dito sa DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mula po dito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po si Patrolwoman Sari Bernales. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At ang Pulis at Komunidad. At ito ang Pulis at Komunidad. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga